Disclaimer: ang video na ito ay for informational and entertainment purposes, only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Just like anything in life, maging AI man yan o hindi, mainam na kumonsulta sa mga eksperto o profesional bago tayo magpasya sa mga mahahalagang desisyon sa ating buhay, para hindi tayo mabudol. Magandang araw sa iyo, Ayay. Bago tayo magsimula, pakibigyan mo muna kami ng recap sa napag-usapan natin noong nakaraan. The power of mindset shift. Magandang araw din sa'yo, Edwin. Sige, mabilis. Pero solid na recap tayo tungkol sa the power of mindset shift. Yung pinag-usapan natin last time, recap, the power of mindset shift. Ang core idea natin noon, kapag nag-shift ang mindset mo, nagbabago ang buong direksyon ng buhay mo. Hindi dahil biglang naging madali ang mundo, kundi dahil nag-iba ang paraan mo ng pagtingin, pag-intindi, at pagresponde sa mga nangyayari sa'yo. Ito yung tatlong pinakamalalakas na puntos na hinugot natin. 1. Ang mindset ay parang salamin. Kung anong klase ng lente ang gamit mo, ganun mo makikita ang buhay. Kung hindi ko kaya lens ang suot mo, kahit kaya mo naman, parang imposible. Pero kapag possible, at I can learn this, ang lens mo, biglang lumalawak ang options. 2. Growth mindset versus fixed mindset. Fixed mindset? Ganito na ako, hanggang dito na lang ako. Growth mindset, hindi ko pa alam, pero matututunan ko. Ito yung shift na nagbubukas ng pintuan para sa new skills, new confidence, at new opportunities. 3. Ang tunay na lakas nasa response, hindi sa sitwasyon. Hindi mo kontrolado ang mga challenges, pero kontrolado mo kung paano ka mag-iisip tungkol dito. At kapag nagbago ang paraan ng pag-iisip mo, automatic na nagbabago ang galaw mo, ang energy mo, ang desisyon mo, at eventually ang resulta. In short, mindset shift isn't just motivational fluff. It's a strategy. Isang habit ng pag-iisip na pwedeng magbago ng trajectory mo sa work, relationships, health, even spirituality. Salamat, Coach Ayay, sa pagbahagi mo ng recap tungkol sa The Power of Mindset Shift. At ngayong araw na ito para sa episode natin, ang topic ay The Power of Self-Compassion. Kaya kung handa ka na, Coach, handa na rin kami makinig sa sasabihin mo tungkol sa The Power of Self-Compassion. Excited na kami. Alright, Edwin, tara. Simulan na natin ang episode na to. Huminga ka ng malalim dahil the power of self-compassion ay isa sa pinakamalambot pero pinaka-transformative na topic pagdating sa personal growth. Here we go! Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Coach Ayay at welcome sa isa na namang makabuluhang episode dito sa Kwentuhan kay Ayay Podcast. And today, we'll talk about something na madalas nating kinakalimutan. Pero sobra nating kailangan, lalo na sa panahon ngayon. Self-compassion. Sa mundo na mabilis, competitive, maingay, puno ng comparison, at puno ng pressure, napakadaling maging harsh sa sarili. Minsan nga, tayo pa ang pinakaunang nagja-judge, nangaaway at nagpapahirap sa sarili natin. Pero ang totoo, kapag natutunan mong maging mabait sa sarili mo, biglang nagiging mas magaan ang buhay, mas malinaw ang isip, mas matibay ang loob, at mas nakikita mo ang value mo kahit may pagkukulang, kahit may mali. So today, pag-uusapan natin, ano ba ang self-compassion? Paano ito gumagana? At paano ito literal na nakakabago ng buhay? Let's dive in! 1. Ano ba ang self-compassion? Simple lang, self-compassion is treating yourself the way you would treat someone you love. Kung kaibigan mo ang may sablay, kaya mo siyang yakapin, pakinggan, bigyan ng encouraging words. Pero kapag sarili mo, boom! Instant critic, instant bulyaw, instant guilt. Pero tandaan, hindi ka nagiging mahina kapag mabait ka sa sarili mo. Actually, nagiging mas malakas ka dahil kapag may compassion ka sa sarili, mas natututo ka sa pagkakamali, mas mabilis kang bumangon, mas konti ang self-doubt, mas tumataas ang resilience, mas nagiging grounded ka emotionally. Self-compassion is strength with softness, power with peace. 2. Bakit mahalaga ang self-compassion? Kasi hindi tayo robot, hindi tayo machine na programmed na perfect. Tao tayo, may nararamdaman, napapagod, nagkakamali, natatakot, sumusobra, kumukulang. And here's the truth. The way you talk to yourself becomes the way you live your life. Kung lagi kang harsh sa sarili mo, napapagod ka, nasisilaw ka, nawawala ang motivation. Pero kapag tinrato mo ang sarili mo ng may kindness, nagkakaroon ka ng space para huminga, mag-isip, magbago, at maging mas matatag emotionally.
Real-life stories. Story 1. Si Marvin, the overthinker. Meron akong nakilalang guy. Pangalanan natin siyang Marvin. Magaling sa trabaho, masipag, mabait. Pero grabe kung i-pressure ang sarili niya. Isang araw, nagkamali siya ng email sa client, isang maliit na error lang. Pero ang naging self-talk niya, ang bobo mo. Lagi ka nalang palpak. Kaya hindi ka umaasenso. Pero nung tinanong ko, kung kaibigan mo ang nagkamali ng ganito, ano sasabihin mo sa kanya? Sabi niya, di okay lang. Tao ka lang. Learn from it. And that moment, natauhan siya. How come kaya niya maging kind sa iba, pero hindi sa sarili? Simula noon, dahan-dahan niyang pinalitan ang self-talk niya. Instead of, ang bobo ko, naging, ayos lang, tawa ko, next time mas magiging maingat. After few months, napansin niyang bumaba ang anxiety niya, mas naging productive, mas nag-improve ang confidence niya. Lakas ng impact, di ba? Story 2. Si Anna, the exhausted mother. Isa pang kwento. Si Anna, full-time mom, dahil sa dami ng responsibilities, kids, bahay, finances, palagi siyang pagod. One day, napagalitan niya yung anak niya for something minor. At nung napalakas ang boses niya, napaiyak yung bata. Alam mo yung nangyari pagkatapos? Hindi na siya natulog sa guilt. Kinain siya ng self-blame. Pero nung kinausap ko siya, sinabi ko, kung friend mo ang nangyari sa kanya yan, paano mo siya i-comfort? Sabi niya, sasabihin ko sa kanya na napapagod din siya, normal magkamali at pwede siyang humingi ng sorry at bumawi. Ang sagot ko, bakit hindi mo sabihin sa sarili mo yan? That was the shifting point. Doon niya na-realize, I deserve the same kindness I give to others. At nung in-apply niya yon, mas naging calm siya. Mas naging present, mas naging mabait sa sarili. Resulta, mas naging mabait din siya sa iba. Ganun ang domino effect ng self-compassion. Practical tips. Paano ba talaga ito gagawin sa daily life? 1. Talk to yourself like a friend. Kapag nagkamali ka, tanungin mo, kung kaibigan ko ito, ano ang sasabihin ko? Automatic na nagsusoften ang puso mo. Nagiging makatao ka. 2. Normalize imperfection. Sabihin mo sa sarili, tao ako, hindi ako perfect, at okay lang. Ito yung line na nagbibigay sa'yo ng freedom to learn and grow. 3. Practice mindful breathing. Whenever you feel overwhelmed, try this simple technique. Inhale 4 seconds. Hold 2, exhale 6. Gawin mo 3 to 5 rounds. Instant grounding, instant emotional reset. 4. Replace self-criticism with curiosity. Instead of, ang tanga ko, gawin mo, ano kayang pwede kong matutunan dito? Curiosity leads to growth. Shame leads to paralysis. 5. Celebrate small wins. Hindi lang big achievements ang dapat pinapansin. Even small effort counts. Self-compassion means appreciating progress kahit maliit. 6. Hug yourself. Literally, corny pakinggan. Pero may science dito. When you hug yourself, bumababa ang stress hormones. Tumataas ang calming signals sa brain. Nagiging emotionally safe ka. Try mo. Works wonders. So as we end this episode, eto ang gusto kong iwan sa'yo. Hindi mo kailangan maging perfect para maging worthy. Hindi mo kailangan maging walang mali para mahalin ang sarili mo. At hindi mo kailangan maging superhuman para magpahinga. Self-compassion is not weakness. It's wisdom. Ito ang paraan para maramdaman mo na kahit may struggles ka, kahit may pagkukulang, kahit may pagod, you still deserve kindness, love, and understanding. Lalo na mula sa sarili mo. So today, subukan mong tanungin, paano ko kaya matutulungan ang sarili kong makahinga ng mas malumanay? Paano ko kaya kakausapin ang sarili ko ng mas may respeto? At baka bukas, maramdaman mo na, uy, parang gumagaan, parang mas kaya ko, parang mas nagiging ako. This is the power of self-compassion. It helps you become more human, more grounded, and more whole. Maraming salamat sa pakikinig. This is your Coach Ai, and this has been the power of self-compassion. Kita-kits sa next episode. Palagi kang may kakampi, lalo na dito. O ayan mga kakwentuhan. Narinig niyo ang episode natin ngayon na The Power of Self-Compassion. Maraming salamat mga kakwentuhan sa pagsama ninyo sa isa na namang makabuluhang usapan dito sa ating podcast. Sana ay may napulot kayong aral o inspirasyon na makakatulong sa inyo sa araw-araw. Ako si Edwin at tandaan, kwento mo, kwento ko, kwento nating lahat.
Hindi lang basta usapan, kundi buhay na aral. Kung nagustuhan niyo ang episode natin ngayon, please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli mga kakwentuhan. Ingat kayo palagi at huwag kalimutang magbahagi ng mabuting kwento sa iba.